Sa pagpapatuloy ng pagdinig, hiningi ni Atty. Kapunan ang pahintulot ng hukuman na ipakita sa screen ang mga liquidation documents na isinumit ng Office of the Vice President at Department of Education, DepEd. Ipinaliwanag niya na bagamat ang mga dokumentong ito ay nauna ng na-stipulate at tinanggap ng magkabilang panig bilang ebidensya, makatutulong ang kanilang pagpapakita upang mas malinaw na maunawaan ng mga senator judges ang nilalaman ng mga ito. Pinayagan ng hukuman ang kahilingan at ipinakita rin ang mga dokumento sa testigong si Roderick Wamil, dating State Auditor, para sa kanyang pagsusuri. Unang ipinakita ang Fiscal and Financial Plan na may petsang Disyembre 13, 2022. Kinumpirma ni Wamil na ito ay kapareho ng dokumentong isinumite sa Commission on Audit. Itinuro ni Atty. Kapunan ang bahaging may nakasulat na Approved ELI at tinanong kung ano ang kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Wamil na ang pirma sa bahaging iyon ay nangangahulugang inaprubahan ng lumagda ang nilalaman ng Fiscal and Financial Plan. Nang tanungin kung kanino ang lagda sa dokumento, sinabi ni Wamil na ito ay kay Vice President Sara Duterte. Ipinaliwanag niya na nakilala niya ang lagda dahil kabilang sa mga dokumentong isinumite ng ang mga specimen signatures ng mga opisyal at ang lagda sa Fiscal and Financial Plan ay tumutugma sa specimen signature ng Vice Presidente. Pagkatapos ay inusisan ni Atty. Kapunan ang mga obserbasyon ni Wamil sa mismong nilalaman ng Fiscal and Financial Plan. Ayon kay Wamil, hindi umano ito sumusunod sa Item 4.2 ng Code BIM Joint Circular dahil walang nakasaad na mga tiyak o specific confidential activities sa unang kolum na may pamagat na Programs, Activities and Projects. Ipinaliwanag niyang hinihingi ng Joint Circular na malinaw na ilahad ang mga partikular na aktibidad na paggagamitan ng confidential funds sapagkat ito ang magiging batayan ng paglalabas o disbursement ng naturang pondo. Sa karagdagang pagtatanong, sinabi ni Wamil na dahil walang nakasaad na mga specific confidential activities, hindi rin umano maitugma ang mga nakalagay sa mga kolum ng expected outcome at physical target. Dahil dito, iginiit niyang hindi compliant ang dokumento sa mga itinakda ng Item 4.2 ng Joint Circular. Matapos talakayin ang Fiscal and Financial Plan, inilipat ni Atty. Kapunan ang pagtatanong sa isang land bank check na may petsang Disyembre 20, 2022. Ayon kay Wamil, mahalaga ang checking ito dahil ito ang nagsisilbing patunay na maaari nang i-withdraw ang cash advance na kaugnay ng confidential funds. Sumunod namang ipinakita ang disbursement voucher na may petsa ring Disyembre 20, 2022. Habang ipinapakita ang dokumento sa hukuman at sa testigo, itinuro ni Atty. Kapunan ang bahagi nito na may nakasaad na Certified, Expense Cash Advance Necessary, Lawful ND. Bilang paghahanda sa susunod na serye ng kanyang pagtatanong ukol sa proseso ng pag-apruba at paglalabas ng confidential funds.